And guys, welcome back. So, balik tayo at i-discuss naman natin sa video na ito ay yung patungkol sa mga requirements para ma-claim yung SSS maternity reimbursement. Kasi sa ibang company, dalawang tranche yan eh. Dalawang tranche. Before, sa una naming company, hinati siya sa dalawa. Before manganak at saka after manganak. Ngayon sa bagong company na nagtatrabaho ni Mrs., isang bagsakan lang. So depende siya sa company kasi parang ni-reimburse lang nila kasi yan. I-reimburse nila yan dun sa SSS. So parang ibibigay nila pa una. So it's just so happen na mabait yung company, yung patakaran nila, inabunuhan nila, tapos yun, kiklaim na lang nila. So di-discuss natin. So kung buntis ka or buntis ang asawa mo, magandang ano to para hindi ka na ang hirap kasi pag hindi ka na ang pagdating sa ospital. So kasi nung una namin, unang pinanganak yung panganay namin, sobrang hirap kasi hindi ka prepared sa mga requirements, documents. So biyahe ka ng biyahe, uwi. Pumunta pa ako ng company para kunin lang yung information doon, na numbers lang naman. So, mahirap. So, dapat, mas maganda kung alam natin kung ano yung mga i-prepare pag mga anak. So, malayo pa, parang mag-separate kayo ng folder na paglalagyan ng mga documents na kakailanganin para ma-reimburse. Kasi, sayang din. Picturean nyo na rin pala kasi may time na talagang nakakalimutan. So at least may picture ka and i-save nyo sa Google Drive or sa Gmail. So yun yung pinaka-easy way. Doon kami laging nabubuhay sa Gmail. So mga documents namin, safe ang Gmail pag-save ng mga documents. Kaya doon namin ito sinisave at madali naming ma-retrieve anywhere saan kami mapunta. Saan mapunta? Bangag ako walang tulog. So ito, mga initial documents na kailangan. So sa sa normal delivery, magkakaiba yung may dagdag documents needed yung cesarean kasi mas malaki ang coverage or yung mare-reimburse mo sa SSS pag CS ka. So around talking about amount, so of course hindi namin alam kung standardized ito sa lahat ng company kahit magkano sweldo mo. Pero so far sa observe namin sa mga pagtatanong, pakikimarites, around 50 to 70 sa ngayon yung mga nakukuha. Noon nung 2018 kay panganay, nasa 45 yata yun kasi po 20 plus 25 yun eh. So 45, that was 2018. Ngayon, malaki na. So, sa amin, hopefully, 70. Yan. Makukuha. So, yan. Ang mga requirements na kailangan para makapag-reimburse. So, ito, isasubmit natin ito sa HR ng inyong company. So, updated SSS digitized ID or valid government ID and company ID. So, dalawa. So, it's either SSS, kung wala kang SSS, either government valid ID like TIN, yun na nga yun, SSS. Driver's license, passport, and company ID. Of course, meron ka naman ito. Your PSA, yung national ID. Tapos, pag solo parent ka, solo parent ID. Na tag as solo parent. Sa pangatlo, SSS OB history form with complete data and signed employees attending OB-GYN. So, saan ito nakukuha? Sa HR. Meron din sa SSS na yung kung walang form. So, kilapan lang na OB. So, kukunin mo to either yung OB history na to, it's either makukuha mo siya sa HR ng company or sa SSS website or sa SSS mismo. Tapos, ibibigay ito sa OB-GYN. Then, number 4, certified true copy of your
child's birth certificate. So, ito yon. Siyempre, last na tong mabibigay kasi siyempre pag hindi ka pa nanganganak, hindi ka pa nanganganak, hindi mo pa ito mapoprovide. So, may bibigay kasi sila na parang kopya mo once na ma-release na yung ang releasing ng ng birth certificate 2 to 3 weeks. Pero dito. papaano mo pa yan sa City Hall? Oh, yun nga, Maging papacertified true copy mo siya. So, once na may bigay ng hospital yung birth certificate, copy ng birth certificate, upon request, idadalhin mo siya sa City Hall para Takes ipas. 1 week, no? Oh. Hindi, kuha agad yun. Ako agad. Certified true copy. Tapos stamp lang nila yung Stamp lang. parang dry stamp. Or wet stamp pala ang kalagay dito. Wet stamp. Tapos, maternity leave. Kasi hindi, ilang years pa yata yan bago magkaroon ng PSA copy, no? Kasi pag birth certificate CTC, kasi... dahil lang yung galing sa City Hall. Hindi naman matagal yung PSA. Oo, kaya nga. Hindi naman nila require Certified true copy ang hinihingi nila. So, basically, ang ibibigay ng hospital sa inyo pag nag-request ay yung kopya lang talaga nila na pinasa dun sa PSA. So, sa PSA, it will take months or years pa bago makapag-request ng birth certificate copy sa kanila. Kaya, ni-request ng SSS yung certified true copy from the City Hall. Tapos, number 5, maternity leave form na makukuha mo rin sa HR ninyo. At yung SSS online contribution. So, kailangan dito talaga mag-login ka sa yung SSS account online. So, kung wala, punta ka sa SSS branch at magpatulong ka doon mag-create ng online account. So, madali lang yan. So, yun nga lang, pupuntahan. So, ito, malaman mo na talaga na kailangan mo to. So, hindi pa mo nanganganak yung misis mo or hindi ka pa nanganganak, i-secure mo na ito kasi kailanganin talaga to online contribution. So, punta ka na kung papadaan ka sa mga SSS branch, magpatulong ka na sa online logins mo para ma-screenshot mo yung online contributions. Tapos, yun yung sa normal delivery. So, napaka-konti lang, no? So, may additional lang ang cesarean delivery. Pag CS ang napili mo or na CS ka, may additional lang siya kasi mas malaki ang makukuha mo pag CS kaysa sa normal. So, ang una ditong additional ay certified true copy of operating room. Ito certified true copy na to saan lang o pupunta pa tayo sa Hindi, sa kanila lang. sa kanila na to. So hindi natin yung sa government. Certified. So certified true copy from the hospital ng operating room record o yung OR tech na tinatawag nila. So additional so pag may miscarriage pa, may additional siya items pa. So kung successful naman, so yun, OR tech lang. And ang OR tech nire-request siya sa sa records ng hospital. Tapos meron pa siya dito. Meron pa siyang duly accomplished SSS notification Mat 1 if employer is not able to document prior to miscarriage. Please. Alam ko kailangan mo pa rin to, honey. Duly accomplished SSS maternity notification form Mat 1 if employee was not able to submit document. Please attach letter explaining why. So Mat 1, SSS Mat 1. Yun yung Mat 1 sa dito sa submit. So Mat 1, ito yun, parang attachment. Tapos, pangatlo, sa hospital din ito magagaling, certified true copy of histopath report. Kindly secure certificate from OB. So, pang-apat, certified. Tapos, yung pang-last ay certified true copy of D&C report. So, ito, makukuha rin to sa medical records ng hospital. So, ano na to? Pagkatapos na to ng cesarean section sa sa hospital. So,
yun lang. Gagayad naman tayo ng mga medical staff. Mga medical staff about sa mga gagawin. Pero yung mga nauna, yun yung mga mahalagang requirements na kailangan natin i-secure para hindi tayo pabalik-balik at hindi tayo mahihirapan sa pag-reimburse ng SSS. So yun. Yung sa PhilHealth naman, ayun, mag-fill out ka lang ng mga forms na bibigay nila at saka online contribution. So, kailangan din natin na mag-secure ng online login sa PhilHealth para makapag-provide tayo ng online contribution sa PhilHealth para maka-claim tayo ng discount from PhilHealth. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi kami ng mga tips sa mga mamis natin dyan na mga anak para hindi po tayo mahirapan sa pag-secure ng mga requirements. Kasi mahirap talaga siya pag hindi ka ready. Like before, no, na parang may extend yung stay mo sa hospital. Oo, kami na-extend kami dahil one reason was yung Nanganak ng Sabado. yung date na pinanganak Sabado. Tapos magsa-start ng processing ng mga ganon Monday na. Tapos nag-Monday hindi naman kompleto talaga kasi hindi naman natin dala-dala lahat ng mga documents natin. So pumunta pa ako ng company para kumuha ng ibang documents. Tapos yun, pabalik-balik, mga siguro 3-4 na balik-balik para lang makuha natin yung mga benefits. So yun guys, at sundan nyo yung mga ibang videos namin about sa panganak, about sa magiging bill and mga discounts na pwede nating makuha sa hospital pag nanganak. God bless.